Ikaw ba ay may problema? Basta hindi pera. Ikaw ba ay may chika? Basta hindi mema. Ihanash mo na yan sa mga paborito mong frena dito sa Dear Dear Bex. Bex. Dear Bex, Ayan, kamusta naman Bex ang nagdaang linggo? Carry naman. Effect naman, parang busy busy sa Christmas shopping, ganyan. Mga regalo, Abog. ganun kineme. Ayan. Yun lang naman, ano pa din, pahinga pa din tayo, rest mode, kaya, ayan. Yun naman, carry naman. Happy Wednesday mga Bex. Kayo, kamusta kayo? Kamusta ang mga bagay-bagay? Sana okay kayo. Ikaw, Bex, how about you? How are you? Daming chika. Pero yun ang pinakakabog, di ba? Yung walang magawa sa pera. So, naging busy dahil sa kaka-shopping. I love it. Dapat ganyan ang atake every Pasko. Tapos, by January, make sure na hindi tuyo. Oh, Ganon. torok. Torok, torok. Oo. Ano naman, week ko naman okay naman. Marami lang akong mga, ganap personally. Nakakagulat. Wow! Na Shocking nakakagulat kasi, events. oo, kasi ito yung mga bagay, mga Bex, na hindi mo expect na meron palang nag exist na gano'n, na akala mo kwento-kwento lang online. Kasi marami akong group sa Facebook na sinalihan yung mga online freelancers group, yung mga virtual assistant group, lahat ng mga online jobs na merong group. Sumasali ako tapos nagbabasa ako doon ng mga story nila. Akala ko kasi doon yung iba, fantaserya, pero mukhang totoo pala talaga. So medyo Reality nakarelate na TV ako doon pala sa ito. iba. Oo, so nakarelate na ako dun sa iba. So more chikahan tayo dyan later on. Pero unahin muna namin magpasalamat sa lahat na nag-tune in sa previous episode namin from last week. Na saktong-sakto pag-drop po ng episode, Mm-mm. pumutok din ang issue ng cheating ni Maris at ni Anthony and Jamela. Mm. Ayan. Actually, nung nabasa ko yung sa ex ko yata una nakita yung about it. Uploading yung episode. Inaantay ko siya mag-upload, ma-finish mag-upload. Sabi ko, hala, oh my God, saktong-sakto yung episode na e-ere na ang topic namin dun sa episode na yun ay chikahang cheating, which we recorded parang a few days before pumutok yung yung chismis, ganyan. Parang Sabado kami Oo. nag-record. Tuesday, madaling araw, lumabas yung or Wednesday ng mga 12. Ay, Tuesday, 11 p.m., mga ganyan. Lumabas yung about it. Basta Sabi ko, oh my God, sakto naman to. saktong-sakto talaga na pag-drop ng episode mismo ng Hating Gabi, putok na po ang mga screenshots Mm, ng correct. cheating. So, yan po ang ating pag-uusapan ngayon sa Dear Bex. Correct. Siyempre, batiin natin ang ating mga loyal listeners around the globe na nakatulong sa atin kung bakit tayo may magandang numbers sa Spotify wrap-up. Correct, correct, Ah, correct. Sure. oo. Mm. Unahin na Go, ba natin Bex. yon yung Spotify Sige, rap? pwede naman, Bex. Oo. Go. Yan. So, sa Spotify Wrap 2024, so bali for 2024, we gained 62% new listeners this year. And ang we were listened at 9 countries. Kabog. And our top country is Philippines. Although, ano kasi to, parang exclusive siya to Spotify, pero meron din kaming data ng yung mga nakikinig from Apple Podcast and yung other podcast kung saan na mapapakinggan yung episode. More than 9 countries naman tayo doon. So, feeling ko lang to. Yung mga sa Spotify mismo nakikinig, ganyan. And then, meron Oo. tayong plus 9% streams and plus 56% followers. Ganyan. Ah, so according to Spotify, ang personality natin ay storyteller dahil mga kwentong bayan. Hello. Ayan, and we are on the top 10% of video podcasts. Nasa top 10% tayo ng video podcasts. And then we are
Sa top 10 podcast tayo of 71 fans. We are on the top 5 of 64 fans. And tayo ang top podcast ng 27 fans. So, Oo. Sa 27 na nagpuan kami, maraming salamat. true. At syempre doon sa sa 71 fans all in all na sa Spotify lang naman ito. Sa Spotify Ah, 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 ah. talagang tumutok sa amin all throughout this year. So thank you for making us part of your of your Chikahan Weekly. Correct. And ang top episode natin this year was our Diva nga. Yung episode natin about divas. Wherein tumawa lang tayo ng Diyos ko. tumawa ng bonggang-bongga. Hindi ko alam bakit yun yung top podcast episode natin, May, no? may nakuha ba kayo doon mga Bex? Puro tawa lang kami doon, nakakaloka kayo. Ayun. So, thank you so much mga Bex for this pasabog na numbers, no? Sana mas pasabog pa next year. Correct, oo, tama. Ayan, thank you talaga for making us part of your weekly habit na Correct. kami tututukan ninyo. At syempre, pag may time pasalamat naman tayo sa mga listeners natin sa Apple naman. Kasi ito yung mga siguro mga iPhone users. Syempre pag iPhone users, gagamit talaga ng Apple Music at podcast, mga yan. Thank you sa pag-tune in. May ano ka ba? Ikaw ba nag-Spotify Wrapped ka this year? Hindi. Ako nag-Spotify rap. Oo. Hindi nga kasi ako masyadong super active sa Spotify eh. More on ako. Apple Siyempre Music. number one ko yung yung natin, podcast. Mm. Pero siyempre, ang pinaka natin, tawag nito, mas nakikinig kasi ako sa YouTube Music kasi Ah, 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 okay. naka-premium ako sa YouTube. Kaya Mm-mm. sayang yung subscription. So, ayun. Pero may wrap up ako ng Ah. Spotify. Kaya lang Ang parang for me, hindi na sobrang accurate kasi ah, ah, hindi ah, ko ah. siya talaga nagagamit. So, ang akin doon, shocking, number one, Beyonce. Number two ko, Beanie. Dua Lipa, Troye Sivan, at saka Victoria Monet. So, yun yung top 5 ko this year. And syempre, for podcast, number one ko yung Baxter. Dahil, tapos puro tungkol drag-related na yung iba kong top podcast. Yan, kineme. So, magbaklita ulit tayo, no? Kasabay ng pagputok nung Maris Anthony issue is yung pangyayari sa South Korea wherein biglaan niyang announce ng martial law ang kanilang president na si Yoon Suk Yeol. And pero hindi siya natuloy, no? Kasi parang kinontra ng parliament eh. Which is hawak ng opposition. So, pero ano to, medyo shady yung ginawa dito ng president nila kasi in-announce niya ng madaling araw. So, parang in-expect niya tulog na yung mga yung mga ibang tao in the government. Pero parang kahit na ganong oras na niya, hating gabi niya yung in-announce, talaga namang lumabas pa din yung mga opposition niya to vote no against dun sa impeachment. So, against dun sa martial law. So, essentially, parang hindi din natuloy. Parang kailangan din i-lift nung president yung martial law because, yun nga, inontra siya ng parliament. And, yun yung maganda na hindi hawak ng iisang side ang government. 'Di ba? Parang na-oppose yung mga according to yung president, kaya siya nagpataw ng martial law is because nga of North Korea, mga ganyan. And um, feeling ko din, kasi sobrang, Mm. he's, from what I've known he's like, a very backwards president. Yung parang, hindi progressive yung mga, niya, ideals niya. Para siyang at saka si Ems. ganyan. Oo, yan. So, medyo backwards yung thinking niya. So, nakikriticize siya ng madalas sa media, no? And ayaw niya yon. So, feeling ko yun yung pinakagusto niyang i-control. Yung kung paano Oo. siya na po-portray sa media, which is, I think, the reality naman. Kasi, actually, lang, nung nanalo siya noong 2022, very slim lang yung margin nung pagkapanalo niya, no? Yun. So, yun lang naman. So, hindi tuloy ang martial law sa South Korea. Sana meron din tayong mga, Mabuti naman kasi parang nakaka-shock nung nabalitaan ko. Parang ano nangyayari? May problema ba tong country na to para magkaroon ng martial law? Parang I don't think it's fitting for them to have it kasi
ano naman, maayos naman yung country nila and they have good economy. So parang siguro kailangan nilang ang tutukan is yung mental health ng mga tao kasi marami mataas ang suicidal rate nila. Pero other Mm. than that, okay naman ang overall Korea. South Korea. Sana sana all 'no? Kasi feeling ko dito sa atin if ever tuloy-tuloy na 'yan. Walang makakapigil dahil yung mga ano, tau-tauhan natin dito ay galing din sa kanilang sa isang side. Parang sa Senate nga natin dalawa, tatlo lang yung opposition, 'di ba? So parang wala tayong laban 'pag if ever mangyari 'yan dito sa bansa natin 'no? So sana all Kaya talaga. talaga kasi Nakakabilib. from ano to VP, ano na wala nang magawa. Alam mo yun, yung parang Mm. any na lang. So let's see what happens to Pinas. Sana wag naman mag-end up ng martial law. But I don't think it will end up in martial law. I think ang mas priority ngayon ng mga tao is ma-impeach si Sara. Kasi yun ang number one issue nila ngayon. Kaya lang nag-o-oppose dyan si President BBM kasi sinasabi nga niya na parang waste of time. Parang ganon. Yun yung Mm. hanash niya. Alam ko may sinabi siyang ganyan sa isang interview but correct me if I'm wrong mga Bex. Sinabi Sina ni BBM talaga na waste of time ito. Actually, meron pang mga ibang chika 'no, una ang nabasa ko, Chises Cordero parang hindi din siya agree for an impeachment kasi, magkakawatak-watak daw yung Pilipinas. Wherein in the first place, hindi man talaga divided naman na talaga tayo ever since 2016 pa. Hindi Yeah, naman na talaga oo. magkasundo yung two parties. Also, sinabi din ni Jinggoy Estrada na nung ang tatay niya daw ay na-impeach, hindi din naman daw yumaman yung Pilipinas. Which I think is very wrong kasi hindi naman goal ng impeachment ang pagyaman ng bansa. Yeah. Impeachment, ang ano nun is you have honest and truthful leaders in position. Yun yung mahalaga. Hindi naman talaga yung parang to follow na lang yung mga ganyan, 'di ba? Kung maganda yung Yeah. pagpapatakbo ng mga leader. At napag-uusapan namin 'to mga Bex kasi nga pumutok po ang balita today bago kami mag-record. Lumabas po ang balita na out of 600 plus na receiver ng confidential funds, may 400 something doon na hindi ma-identify. Ibig sabihin Walang wala silang information kahit ano. 405 out of 677 Oo. recipients ng confidential funds ay walang birth records according to Philippine Statistics Ibig Authority. sabihin, wala silang information na available. Parang siguro, baka eme-eme lang yun na information na nilagay. Alam mo yun? So parang, Katulad di nung ba? yung actually dalawa yung unang ano niyan na notice nila no, yung Mary Grace Piatos at saka nakalimutan ko yung Nakakaloka second yung name. piatos. Nakalimutan ko yung name ng pangalawa. So, dahil doon nga, sa dalawang questionable names doon sa recipients, pina-check ngayon sa PSA lahat ng 677. And yun na nga, lumabas na 405 doon ay walang um, record sa PSA. Ibig sabihin wala silang birth certificate, di Hmm. sila nakarehistro. So, ano, Parang, di ba? Sis, ano na? Parang ganon. loko-lokohan to ha. Ayan na. Kaya nga. So, ayun mga Bex, hindi ko na talaga alam. Basta masasabi ko lang, lumaban lang tayo. Sana maging ano talaga 'to, patnubay para sa mga tao na boboto ulit sa susunod na eleksyon. Na parang Yes. your vote really matters. Kasi kung sino po yung binoboto ninyo, yan po ang magdidikta kung anong mangyayari sa bansa natin. Hindi lang po ito nakasalalay sa action natin individually. Kasi kung sino yung iboboto nyo, yun yung may power. Yun yung alam nga namang, I mean tayo, we can do the change. But we don't have that power to do it. Hindi natin siya magagawa mag-isa. Kailangan natin ng someone na talagang credible na Oo. ilalagay dun sa posisyon na yon to lead us. Diba? Yun lang, laban Tsaka sana Pinas, OMG. sana the energy that we have sa mga issue ng mga artista, we also have the same energy sa issue ng bansa. Dahil mas importante yun, dahil, di ba, pera natin yun eh. Pera ng bayan yung ginagastos nila para dyan. At saka tayo din yung nagpapasweldo sa mga taong yan. Yeah. So, sana mas may pakialam tayo doon kaysa kung sino ang mga cheaters at sino ang may mga screenshot, mga
Kasi yun ang nagiging priority nila, kasi feeling ko kasi yan lang yung abot kamay na nakaka-relate sila. And I think some of of the Filipinos have already given up. Wala na silang hope eh. Kaya parang wala na rin silang pakialam. So I get it. But this time we need to really be mindful lahat ng mga Mm. sinasabi natin, and ano, i-priority natin ang bansa, hindi yung ibang Oo, bagay. oo. Tsaka hindi, true din naman, gets Oo. ko din naman yung part ng escapism, 'di ba? Parang ginagawa na ng 'di ba nga showbiz is Oo. an escape of of our truths and realities na mahirap tanggapin. So, pero kailangan natin mag-pay attention, 'di ba? Ganyan. So another baklita, mabilis lang 'to, no. So ang Billboard ay naglabas ng list of the greatest pop stars of the 21st century. So ito ay 25 names kung saan parang isa-isa nila 'to in-announce, hindi siya isang bagsakan. So, number 25 Katy Perry, number 24 Ed Sheeran. Paakyat 'to, Bud Bunny, Oo. One Direction, Lil Wayne, Bruno Mars, BTS, The Weeknd, Shakira, Jay-Z, Miley Cyrus, Justin Timberlake, Nicki Minaj, Eminem, Usher, Adele, Ariana Grande, Justin Bieber, Kanye West, Britney Spears at number 6, Lady Gaga at number 5, Drake on number 4, Rihanna at number 3, Taylor Swift on number 2, and Beyonce is on the top. So siya ang greatest pop star of the 21st century. This is according to the Billboard, and yung Billboard staff yung pumili so hindi siya based on Billboard records, hindi siya based on kung sa the charts, ganyan. So parang nung in-announce nila na number one si Beyonce, parang inano nila doon na it's about being relevant and yung the longevity of the career. Na kasi kahit na si Taylor Swift had obviously bigger numbers when it comes to streams, when it comes to sales, ganyan. Iba pa din yung impact ng 25 years na relevant ka in the music industry, no? So, Pero hindi ko makita yung relevance ni Bad Bunny. Kasi baguhan lang 'to, eh. actually, ako Parang din, actually, at saka ni I Drake. would more I would more think of Dua Lipa na lang for this position, but go Billboard, ginusto niya. Actually, I think it's because yung Latin group ang laki kasi. oo, I'm not totoo, sure. totoo. Tsaka actually, mas shook ako na number 3 si Rihanna, ang taas niya, no? Kasi parang ang tagal niya nang walang music. Yun lang no, for me, no? Ah, Where have you been? parang for me, Excuse mas me. Where have mataas you been ng dapat. atake? Oo, mas mataas si Lady Gaga, I guess, for me. Ganyan. Actually, may nakita din akong um, article ay hindi siya article, parang pinagdugtong-dugtong siya na screenshots na nung debut ni Beyonce, she's being compared to Ashanti. And then, nung 2000s, she's being compared to Rihanna. And then, now, she's being compared to Tyla. So, parang, alam mo yun, in the 25 years, iba-iba yung counterpart niya kung sino yung uso at that time, pero always sa kanya kino-compare. Mm. So, parang, kumbaga, she's really the standard of female pop stars. Ako lang naman, that's my take from it. And deserve naman din talaga. Laban. Correct. So, yun lang na naman ang ating mga mini baklita. So, dear bags na ba natin to? Oo, dear Bex na natin 'to. May time pa ba tayo sa ating recording? Parang wala na. So, mag-break muna tayo. Oo, Mabilis. break muna kami mga Bex, ha. Tuloy-tuloy lang kayo dito sa pag-tune in at more pa sa pagbabalik ng Dear Dear Bex. bags. Yes. And we're back, mga Bex. We're back. Hello. So, ayan na nga. Ano na Yeah. ba ang pag-uusapan natin, Bex? Yun nga, yung controversial from last week nung nag-drop yung episode natin about cheating. Cheating din po ang naging ang trending na Mhm. issue na kumalat. And of course, this involves Maris Racal. Kung natatandaan nyo, last July, nag, nagbitaw siya ng statement na break na sila ni Rico. Rico Yan, Blanco. Rico Blanco. Agago. Peggy. Rico Blanco.
So, yung mga Bex ay na nga, nagpa-press ko na nga si, si Auntie Maris nyo. Tapos, Mm. ang chika niya kasi doon, wala naman daw involved na third party or so whatever. Basta walang involved na kahit na sino. Ang involved ay ang sarili niya dahil gusto niya mag-grow, mag-explore. Yan ang Mm. bottom line niya dun sa breakup. And then cut to nito nga po from last week, halos start po ng December, naglabas na rin po ng statement yung ex ni Anthony. And ito na po pumutok yung mga screenshot and yung mga ano, private conversation ni Maris at ni Anthony na matagal na naging speculation kasi nagkaroon din ito ng post before na nag-birthday si Maris na ang kasama niya sa plane ay si Anthony. So from Mm. there on pa lang po nagkaroon na ng speculation na baka yun yung dahilan kung ba't nag-break. Pero syempre maraming denial factor kasi nga wala naman daw third party. So for this Dear Bex po, hihimayin natin ang letter nung ex ni Anthony. Oo, na si Pero Jam. hindi naman oo, pero hindi tayo magfo-focus sa mga private conversation ni, Anthony at ni Maris. But of course, kasama na dun yung magiging comment namin kung Oo, ano man correct, correct. later on. Pero ang True, true. pinaka-focal point po ng Dear Bex is basahin ang open letter ni Jam. Oo, Kung ano ba true. nakapaloob dito. Mm. Oo. Actually So, for go for it, Bex. for more context 'no, kasi nga 'di ba yung like what you said, sinabi ni nung nag-announce si Maris nung, hiwalayan nila ni Rico na walang connection si Anthony ganyan-ganyan. And then may mga repost kasi 'tong si Jam, yung jowa nga ni Anthony on TikTok about, cheating mga ganyan, kineme-kineme. And so yun na, nandun nag-start yung speculations na baka nga parang may post pa yung girl na, you told me not to worry about to, basta ganun, basta mga ganong kineme. And then, nung nag-press con yung The Mall, ay, yung movie ni Meme, yung And the Breadwinner Is, which is kasama dun si Maris at si Anthony. No? Parang, dun nag-announce si Anthony na matagal na silang break nito ni Jam. Ganyan. So, ngayon, yung mga fanny nitong Maton, which is Maris and Anthony, yun yung love team name nila. They went on Jam's IG, I guess. And then, doon sila madaming comment na, oh, wala naman pala, matagal na pala kayong break. Bakit dami mong chika, dami mong repost sa TikTok, mga ganyan-ganyan. So, parang, essentially, parang nabash si Jam on her own IG. Kaya siya na-trigger to post this controversial a series of stories and yung mga screenshots nga, no? So, yun talaga yung pinaka nag-trigger kay girl to speak up. Tama. Ah, And, ayun. marami po kasi talagang mga triggering factors kung ba't magsasalita ang tao lalo na kung private siya. Katulad ni Jam, hindi naman natin siya kilala, eh. Parang Yeah. ngayon lang talaga siya lumabas. Siguro dahil di niya na talaga kaya. Pero we will find out dito sa kanyang open letter, lalo na sa mga natin, fanatics overseas, sa mga na medyo malayo sa balita sa Pinas. Ito ay nilalapit na namin sa inyo ang mainit na na, Na na chika. Oo, skandalo. lalo na yung mga Oo, friends na nating chika. busy in life na walang oras dito. Ayan. Para alam nyo din yung mga... Correct. Oo, kasi busy sila ngayon sa kay Trump. Charing. Okay, sige, go. I-push natin yung So, etong babasahin namin, ito na yung pinaka-last part um, nung post ni Jam. No? So, ito na yung after niya i-post yung mga screenshots and yung mga proof niya na he is being cheated on by Anthony and Maris. So, yung una niyang letter was Michael, which is yun yung tawag niya kay Anthony. For nearly 7 years, I'm so grateful for you being my rock, my best friend, and most especially my partner. The memories we've shared over those years are the ones I will always treasure and remember. I know I loved you enough to make you feel that way, and I could never think of anyone who would make me feel the way you do. You are my first in so many things, and I'm glad I got to experience them with you. I know we've had our ups and downs, but I also know how much you've taught me through it all. Thank you for being there for me through the hardest times in life. You've brought a life into mine that I never thought I could have, and for that I'll always be grateful.
Happiness was all I ever wanted for you. In our years of living together, I never imagined I'd have to let you go. But I did. So you could grow and find happiness on your own. Bex, ikaw yung next slide. Ito na yung pinakalas ng sinabi. Sige. Ito yung ano 'no, yung nasa black. Teka lang, ah. Yes, yes, yes. Medyo mahaba kasi mga Bex, ang daming nangyayari sa harap ko ngayon. So, hold on lang tayo, ha. Laban. Ano oo. Sana, teka lang. Ayan. To all the women reading this, don't be like me. It took me 3 long months to finally accept that I was just ignoring the reality of the situation. The sleepless nights, crying and anxiety attacks, and sabotaging yourself. For those 3 months, I blamed myself for everything I thought, felt, and saw during that time. I convinced myself I was just overthinking and overreacting because I desperately wanted to see the good in the situation. I allowed this to happen because I thought it was the best way to support them both. Most importantly, I trusted my partner, and her as a woman. This isn't easy, especially when he texts me. I catch myself wanting to reply, wishing things could just go back to how they were. But I'm just grateful for the people who've found strength in my story and whose hearts I've touched. They remind me that sharing my truth isn't just about my own healing, it's about empowering others to find courage to embrace theirs. So if sana ako, ah, So if you ever, so if you ever find yourself in the same shoes as me, I hope you can gather the strength to put yourself first and protect your peace. Yan. so ano again this is the last part na parang after niya na to i-post yung mga screenshots and everything. Yeah. So, 'di ba ang bigat ng ano mga sinabi ni Ateng. Matindi ang pinagdadaanan ni ano ni Momshi Jam. Mm. Momshi, ni Bessie Jam. Ayan. Ikaw, Bex, ano ang ano mo, anong masasabi mo dito sa mga pangyayaring ito overall? Unahin natin sa message, yung content ng message ni Jam, and then the overall situation. Anong ano mo, side mo? Ako kasi for me she made the perfect narrative with the screenshots. Yung parang sobrang Mm. ganda nung pagkakalatag niya nung. Kasi besides dun sa screenshots, may mga siya, mini caption siya on the side nung about Oo, giving context, 'di ba, on bakit anong oo. araw to, anong ganap 'yan. So parang sobrang perfect nung pagkakalatag niya which is malinaw na um she's being cheated on niya. For me lang medyo weird lang tong message na for Anthony kasi parang after you posted all those, alam mo, you know in yourself na what you're doing is inflammatory and it could ruin the career of both these people. And walang masama dun kasi ikaw yung biktima eh, di ba? Essentially, parang you want them also to feel the way that you felt. Masaktan kasi nasaktan ka nila. Weird lang for me to say all of these things. Thank you, I love you ngayon. After doing all that. O, gets. Okay. O, Di ba? tapos? Oo. Kasi parang you medyo contradicting siya for me. Pero naman when it comes to yung message niya to the women, agree ako to everything what she said. Kasi it's not easy naman din talaga to go through things like this. And parang ang hirap din kasi it's so hard not to blame yourself. 'Di ba? Yung for letting things to happen kahit hindi mo naman talaga fault, ganyan. Pero yun yung that's how she felt and that's so valid naman. At saka sobrang valid din naman yung ang takeaway ko lang from all of this is number one, don't do things na pag mataas yung emotions mo. Like, kasi Mm. before niya pa pinost tong mga screenshots, meron pa siyang isang story with her crying and ang caption doon, wait, I'm shaking. So parang doon pa lang may context na doon na medyo gigil siya, medyo nanginginig, ganyan, or alam mo yun. And then she posted everything. So parang ako lang, don't do stuff when you're mad, when you're sad, or yung extreme yung extreme.
Kasi puwede kang mag-e-emote ka lang ng mga emo-emo captions, ganyan. Pero yung when you're in pain, ganyan, kasi most probably hindi natin masyado napag-isipan. Although I think napag-isipan niya naman kasi like what I've said, sobrang ganda ng context nung ay sobrang pagkakalatag niya nung narrative, eh. Um, Yun lang with all of this. Mamaya na yung iba kong thoughts. Ikaw muna, anong thoughts mo with her message? Hinga. Ako naman ano, feeling ko kaya may gano'n siyang photo na, "Wait, I'm shaking." Ang tingin ko naman do'n is because bumalik sa kanya lahat ng ala-ala. And like what you said, um, ang yung screenshot niya kasi edited na 'yun kasi may mga caption 'yan, eh. So, Mhm. tsaka may mga binura siya do'n, may mga redacted na messages na do'n. So, meaning alam niya on that day niya gagawin 'yun. And siguro Mhm. before niya gawin 'yun parang nagkaroon siya ng recall na, "Shoot, tangina, alam mo 'yun, sobrang malaki 'tong Oo. pasabog Mm. and, good luck na lang sa inyo," parang gano'n. Basta sinabi ko na yung peace ko, gano'n. Kasi siguro ang tingin ko kasi sa kanya na-frustrate siya because, ah, ang dami rin niyang bashers, eh, na Mhm. feeling niya siya yung nagiging cause ng, tawag nito, ng parang pangit na image nung dalawa. So, Oo. parang siya yung nagiging kabet na instead na siya naman yung legal. Parang alam mo Mm. yung gano'n? Oo, yes, yes, So, yes, I yes. think oo. So, yun yung naging trigger sa kanya. And, particularly for this, open letter for Anthony, I feel like, ah, I feel like mas genuine siya kung ano, kung sinabi na lang niya kung eto lang siguro mas naging genuine 'to kung wala yung screenshots. Kung eto lang Hmm. mismo yung naka-post. Tapos puwedeng ano, kung alam niya sa sarili niya na it could cause her, legal matters that would, really chase her after Mhm. posting. I Mm. think maganda kung nagpa-press ko na lang siya para sinabi niya yung side niya and then puwede niyang sabihin na, I have the evidence na ito talaga yung pinag-usapan, yung mga gano'n para Mm. talagang safe din siya. Kasi yun nga dahil sa ano niya, dahil high yung emotions niya that time Mm. nung pinost 'to. Siyempre di niya na naisip kung ano yung tama at maling gawin, eh. And we're not saying here as Baxters na mali yung ginawa ni Jam. Yeah, I yeah, mean yeah. valid naman talaga yung pag-post niya and everything. I mean it's her free will and her choice to do it. Yes. Wala naman nagsasabi na mali kasi ako first hand ako napagdaanan ko yung ano, eh, yung Yung ganitong cheating. Mm. eksena, yung cheating. Pero hindi naman ganyan na similar kasi hindi naman sikat yung tao. But, it's really hard when you have been cheated on and it's really hard to cope up when you felt yung betrayal and everything. So, sa unang dami mong maiisip na hindi maganda towards that person, but at the end of the day, you will just move on. Yun, Mm. pipiliin mo na lang mag-move on kasi you will always choose peace over toxicity in your head. Yes, yes, yes. Yeah, so for this, yung letter ni ate girl, I felt naman na genuine siya, but it could have been better kung wala na lang yung screenshot tapos ito yung naka-post. Kung gusto niya talaga kung iparating 'tong message na 'to. Mm. Dun sa mga screenshots ano, yun lang problema kasi talaga dun is yung privacy, yung legal Mm. talaga na habulin siya. And I think she knows and I think she will be ready for it kasi di lang naman siya rin naman naargabyado siya, eh, ng ilalaban niya, eh, yung mental health niya. Mm. And then, ah, kung merong mang kaso na lalabas for her overall, it's gonna be ano, it's gonna be a long fight. Kasi malaking tao yung binabangga ni Jam. In a sense, Mm. hindi ko sinasabing malaking tao si Maris kasi I don't see her as a threat or anything sa showbiz, but what I'm saying is the management. Yeah. Mm. Who is managing Maris. Maris, true. Kasi they can really plot a story, they can make up a story, kaya nilang magbayad ng kahit sino man, para lang maitama 'to.
So, yun lang yung ano ko, yun yung take ko overall. So, the following day, nung paglabas nitong storya na to, this was uploaded Tuesday ng mga 10-11 p.m. ganyan. So, on the Wednesday, Maris and Anthony were both dropped from different endorsements. So, pera yun. Um, kasi nasa kontrata din naman talaga pag mag endorse ka ng mga produkto na you have to maintain a clean image. Kasi nga, syempre, sino namang gustong mag-brand na ang endorser mo ay cheater or may mga ganitong issue, 'di ba? So parang so they've been dropped, so pera 'yun and baka meron pa ngang ano 'yun. May mga fines pa 'yun kasi nga hindi mo na fulfill yung contract and obligation ganyan. So and then on the Thursday nag-release ng nag-press con si Maris. Press con ba 'yun? Hindi actually ano lang, it was just a posted video of her. She talked about her side saying na she was also in the dark. Parang ilang beses siyang naghingi ng um he, ng statement from Anthony, meaning she's asking Anthony to speak up on public na break na sila nito ni Jam kasi nga nababash din siya na kasi nga maraming reposts and parinig Mm. to si Jam, so nababash din si Maris. So inire-request niya si Anthony to post or to speak up on sa press na break na sila nito ni Jam para hindi na din siya mabash ganyan. And sinabi din niya doon na nung nagsa-start pa lang sila ni Anthony, nakipag-break na siya agad kay Rico kasi nga feeling niya hindi tama. Ito yung side ni Marisa. And yun nga, parang ang alam ni Maris is break na nga to si Jam and si Anthony. Kaya tinuloy nila yung kanilang landian, kumbaga, ganyan. Ah, Tapos, and then nung gabi na yon nag-statement din nag-apologize naman din si Maris. And then nung gabi, nag-statement na din si Anthony na 20-second video lang na nag-apologize lang siya sa lahat ng involved. Ah, for me na doon sa statement ni Maris, nakulangan ako doon sa apology. Parang she could have um, mas specify pa regarding to Jam. Kasi ang masyadong vague yung apology niya. Although hindi naman natin siya masisi kasi nga parang she also feels like a victim somehow. And two things can be true at the same time, no? Pwedeng victim si Jam, pwede ding victim si Maris. Also, lalo na dun sa screenshots kasi nga siya yung pinaka-pinag-initan ng mga tao kasi nga na-expose Girl, yung harot side niya, ganyan. oo. I And wanna then say, yeah, and go then ahead. dagdag ko lang para lang kompleto na yung may mga din naman, yung the people that work around them, they also posted on their stories yung mga makeup artists, yung mga glam team, yung mga nakasama nila on set na yun nga, Anthony was really telling all of them na single siya that entire time, na hiwalay na sila ni Jam. So parang may support naman dun sa statement ni Maris. Also, baka pwede ding, ano na yun, parang it was all talked about na this is gonna be what we are saying to support her. Yan. And for me, parang ang pinaka-bottom line is nilaglag nila si Anthony. Oo, Which, syempre. for me naman, correct naman yun. That's the correct way of... Kasi siya naman talaga yung yung, alam mo yun, yung punot dulo of all of this. So, go Bex. Yeah, I just want to say yung mga sabit. Kasi nagpa-press con, tas may pa-script si bakla. Sana kung may mga ganito tayong ganap, no, walang script. Kasi may binabasa eh. Hindi ko alam kung nakita niyo yung photo mga Bex, pero meron kasi. Siguro mga ano yun, mga highlight yun or key points para di siya Okay. makalimot ng mga Oo. sasabihin Mm-mm. niya. Dahil nga mataas din yung emotion niya, which understandable naman. Pero it's more genuine kung literal galing sa puso mo yan. Hindi mo na kailangan ng timeline. Basta kung gusto mo mag-sorry, di mag-sorry ka. Kung gusto mong umamin ng mga kasalanan mo, pagkakamali mo, umamin ka na lang. Kasi nandun Mm. naman sa conversation eh, bakit ka concerned mag-delete kung alam mong break na sila. Kung confident ka, Ako sa babae naman, kung confident ka, ba't kailangan mong ipa-delete yung ako mga if pinagsasabi nyo? yung Tapos tungkol dun kakamustahin mo sa... yung tao,
I don't I don't get it. Hindi nagtutugma yung mga sinasabi ni ate dun sa screenshot. Yun lang yung for me. Ako naman dun sa mga delete-delete, if you would go back to the screenshots, that was on the earlier parts ng screenshot. So maybe nung simula ng relationship nila yon, nung hindi pa siya nakikipaghiwalay kay Rico. And according to her naman, when she said, um, nung nakipag-break siya kay Rico, inamin niya naman daw lahat. So parang alam naman ni Rico lahat nung ano. Kaya din siya sobrang emotional nung press con niya about Rico was because alam niya sa sarili niya na she's lying to the public na Oo. hindi kasali Ang si dali niya Anthony with maka-move me. on, Bex, ha, kasi July 13 yung press con. July 15 yung chat niya na ganun kay ano, kay Anthony. Feeling Nakamusta ko, si Jam, whatever. So parang, basta ano, I just don't believe whatever she's saying. Both of them, lahat silang tatlo may kasalanan sa issue na to. But most of mm all, ang pinaka may kasalanan for me is yung guy. yung Kasi guy talaga. alam mo na committed ka, girl. Ay kuya, tapos naglandi ka ng Mm-mm. co-actor mo. Yung isa, vulnerable siya kasi naka-break nga lang daw eh. Yun yung ano niya, sinabi niya eh. So, syempre, madali talaga makuha yun. And at the same Pero time, kailangan na ng shoulder to cry on and karat to cry on. Tsare. So, alam mo yun. So, mm, paano ba? Madaling makuha yung mga babaeng ganun eh. May pinagdadaanan sa totoo lang. actually may mga nakapansin din on some of the screenshots which is medyo nakapagtataka kasi Oo. Oo. um I don't know if Anthony was showing Jam the messages himself or may access si Jam dun sa accounts ni Guy kasi like some messages were Oo. sent um 7:40 na send yung message. 7:43 pa lang, may screenshot na agad. So parang ang bilis. Parang to have alam mo yun, parang ang bilis ng turnover ng mga screenshots na kasi ba if magde-discover mo, usually magba-backread ka. So may mga ganong instances dun sa screenshots, no? And I also read some accounts saying na Anthony was bragging about to his friends na nae-eme niya si Maris. So, parang medyo Oo, ano nga nabasa ko talaga. din 'to, Bex, oo. Mm. So, ang dami niyang ano mga Bex 'no, ang dami niyang sanga-sangang story na hindi rin Pero, namin alam kung alin ang totoo do'n. Pero based actually, lang sa nakikita namin, ito yung comment namin. true. 'Yon, kanya-kanya Actually, opinyon meron, naman 'yan. at saka hindi, ano din baka naman iniisip niyo sobrang funny ako ni Maris. Hindi ako funny. I like Maris, pero hindi ako super funny. I like some of her stuff, pero I don't follow her on social media. So, hindi talaga ako yung like diehard Maris funny. I'm just trying to like, balance the conversation. Yun lang yun. Kaya baka mo sabihin, masyado yung pinagtatanggol. Ganun. Para lang balance yung usap natin. Kasi ang pangit naman nung um, very one-sided yung conversation about this. Meron din kaming nabasa, pero although walang source to, binasa na din to on sa show ni Mama Ogs kay OG Diaz. Yung sinasabi daw na kaya nag-post ng screenshot si girl. This is all alleged daw and walang source to. Nag-pop up lang to somewhere na ang una daw hiniling ni girl was makipagbalikan kay Anthony. And then nung hindi pumayag si Anthony makipagbalikan, nanghingi ng pera. And nung hindi pumayag si Anthony, kaya nag-release ng mga screenshots. Parang yun yung pinaka point nung conversation. Pero hindi natin alam kung totoo yan lahat, no? Dahil nga lang yan, alleged and walang specific source kung saan galing. So, yun na nga ang dami na. And then also, pinaka may issue ako with all of this, Oh, pinaka-issue ko of all of this is sa public. Yung reaction ng public. mm, Una, they parang, especially yung mga bashers and haters of these celebrities, parang they make is into a gotcha moment. Yung parang, oh, huli kita. Parang matagal ko nang hindi bet tong tao na to, huli ka ngayon. Parang ganun. Which is it's not a very good, um, like, hindi siya magandang personality or hindi siya magandang attitude. Parang you always think ill of other people.
And then, also, ang laki din ng issue ko with um, people having the difficulty of changing opinions. Yung parang, dahil una mong nabasa to, late mo nang nabasa tong kabila, paninigan mo na to, kahit na may point naman to. Yung parang, dahil nakapag-decide ka na, hindi ko na babaguhin yan, yan na yan. Kahit pa medyo may point naman yung sinasabi niya. Yun, issue ko din yan with people. Especially kahit sa politics, di ba? Yung mga supporters na ganito, dahil from the beginning, supporter na siya niyan, kahit mali na yung ginagawa, so support pa din natin siya. Kahit naman mas maganda yung ginagawa ni kulay pink, dito tayo sa kulay red. Ganon. Ah, kasi red na yung una kong sinuport. Hindi tayo magpipink. Ganyan. Yung changing opinions is also a very big issue here. And then, there's always, sabi nga nila, there's always three sides of every story. On this specific, it's four. Yung side ni Jam, yung side ni Maris, yung side ni Anthony, and the truth. Kung ano talaga yung totoong nangyari. And we will never know that truth. Kasi nga, iba-iba yung sinasabing, iba-iba yung naririnig natin sides. Ganyan. No? And also, maraming mas importanteng bagay siguro tayong dapat ikagalit. I mean, okay lang naman 2.2. Like what we're doing here, we're voicing our opinions and stuff. Pero sana we also use our energy on focusing on more important matters. Like si Mary Grace Piatos, sino ba talaga siya? Masyado tayong invested na meron pa akong nakitang yung tinimeline niya yung mga ganap from yung statement Mm. of Jam and then yung statement of Marisa. Parang for me it's giving Oo. jobless. It's giving Oo. wala kang ibang ginagawa in life. Ang dami mong time to make all of this. Parang timeline, gawa tayo Oo. ng timeline about Mary Grace Piatos. Doon tayo mag-focus na. And then also last hindi multiple things can be correct at the same time. Hindi porket you sympathize with Jam is you can sympathize with the other people. Alam mo yun? And like sharing, for example, nag-share ako online about yung mga legal repercussions nung pwedeng ikaso kay Jam, ganyan-ganyan. Nag-share ka ng gano'n. Ibig sabihin na, hindi ini-invalidate mo si Jam. Hindi naman. You're just saying na, para lang next time, if you face this, ito yung mga pwede mong legal, mangyari sa'yo, di ba? Hindi ibig sabihin sinusuportahan mo na yung cheater or mga ganyan. Parang, pwede naman ding sinusuportahan mo yung biktima and inaano mo din, parang you're saying, parang baka kino-caution mo yung ibang tao na this is what you can face. And then also misogyny, parang sobrang misogynistic pa rin talaga ng Pilipinas, no? So, yun lang naman. Ikaw, Bex, what's your, ang dami ko ng chika. Go lang. Basta masasabi ko lang mahirap maging babae. Mm. Totoo Mahirap naman. maging babae kasi ang daming ganap 'pag nasasaktan. And, it's always kasalanan ng babae. 'Pag merong mga ganap, babae lagi Yes. yung may kasalanan. Walang Yes. kasalanan yung lalaki laging may escape ang mga lalaki sa issue. So, Mhm. pati yung mga ganyang bagay hindi fair. So, basta Yes. masasabi ko lang mga Bex, ah, eto dumaan na 'tong issue na 'to, sige may mga naka-relate, pero wag naman nating ibabad yung buhay natin dito sa issue na 'to. Aha. Yes. Mag-move on din tayo tapos focus tayo sa ibang bagay na magpo-prosper yung buhay natin. Kasi yung mga ganitong issue, nandiyan lang sila habang buhay na silang issue at mamamatay din naman. Correct. Um, ano lang tayo, I mean, lahat sila may iba-ibang side. And syempre, di natin alam kung anong totoo. So, parang nag invest ka nang wala namang return. So, better na focus na lang on yourself, mga Bex. Pero, Ganun na lang ang yun ang pinaka-final advice ko sa lahat ng mga kaganapang ito. mm. Tsaka yung Yeah. sa mga din sabihin ko lang, yung mga nagsa-slut shame kay Maris, patingin naman ng DMs nyo. Patingin niya Yeah. kung kalinisan. Ayun kasi nakakaasar, parang sobrang linis ng mga tao. Na actually it's a private, 'di ba? Private yung convo nila. So, na ano lang. Actually, hindi pa nga ako masyado na skandalo dun sa mga namin. Nakulangan ako ng lande. Parang gano'n. Parang more pa more.
Oo. Siguro desensitize na din ako sa dami ng mga napanood kong docus about yun mga screenshots, mga ganyan, everything. Parang for me, wala pa masyado yung convo ni Maris. And napansin ko din feeling ko dahil sa dami ng beses na nahuli ni Jam si Anthony, sobrang maingat ni Anthony doon sa mga messages. Kaya kay Maris nakafocus yung mga quotable Oo. quotes, no? Kasi feeling ko sobrang Oo. in person bumabawi si Anthony when it comes to lande, ganyan. Pero dun sa mga messages, sobrang ingat talaga the way he talks to Maris. Siguro dahil ano, may access nga si Jam sa phone niya kaya maingat din yung mga sagot niya para magmukhang si Maris yung ano, enabler ng lahat. Correct. So, True. ano, puwedeng gano'n ang narrative na gustong gawin ni Anthony. But Oo, of course, true. we can never tell. Sila-sila lang ang may alam niyan mga Bex. Kung ano talaga ang totoo. True. Ayan. At saka kayo na bahala kung patatawarin nyo si Maris, pero essentially wala naman siya kasalanan sa inyo. May kasalanan sa True. kay Jam, ganyan. Although nag-apologize naman siya to the public, no? Ng mga na mag-meltdown pa ba tayo at Jonas Brothers? For me kasi yun eh. Nailabas ko na din yung learning. So ikaw ba may gusto kong i-share? Wala. Siguro ano, ang bothersome lang is, naririnig mo pa ba ako? Yes, yes, yes. Ayan. So, yung isa yung ano, wala ng battery. So, Go, Jonas siguro Brothers. ang bothersome lang for me this week is there are people na ano, na doesn't, especially sa mga ano, employers, I'm talking about freelancing career. There are people that really doesn't value you no matter how much time and effort you have invested in the beginning. They will only see what you have done in the present but not in the past. Kasi, like for example, on what happened to me recently, um, kakasimula pa lang ng December pero hinahanapan ako ng work. So Na-output for parang, December. oo. Which is understandable naman kasi it's my responsibility to provide an overview on what's gonna happen for the month. Mm-mm. But you have also to give me time because you asked me to prioritize some stuff to do. Other things. Mm-mm. Other True. stuff, other things to do. And then, I'm not sure, di naman siguro nakikinig na yun ng podcast ko, no? Kasi kachipan to. Mga shalit yung mga yun eh. So, I just don't like when I was told that, that they're asking for a refund Mm-mm. for parang they will terminate you, they're offboarding you today, and then last week mo na ngayon, tapos refund yung kalahati ng month. Parang it doesn't make sense. Kasi nga kakasimula mo pa lang ng buwan eh. Parang, okay, maraming naging pagkakamali yung tao. Let's face it. Pero it doesn't mean na ito-terminate mo siya agad-agad nang wala man lang notice for 30 days. Parang consideration sa tao na to find a backup job, Yeah. gano'n, Mm-mm. alam mo yun, to find, parang alternative. Kasi living 'to, eh, hindi naman 'to basta hindi yan nag-apply Trip-trip. sa'yo for nothing. Mm-mm. Oo, hindi nag-apply ang tao sa'yo for nothing. Nag-apply yan sa'yo kasi because kailangan niya ng extra money, puwedeng gano'n, eh. So, Mm-mm. and for you to just, like, terminate people like that, it means wala kang puso. Mm-mm. Yun And, lang yun for me. oo, yeah. Tsaka Actually, mas okey na naghanap na lang kayo ng iba na naka-focus lang sa isang task, hindi sa yeah. maraming task. Mm-mm. So, I Um, have learned na may mga ganito pala talagang tao. Yun ang learnings. oo. Kasi hindi ko ina-expect. Kasi all of these years in my life that I have been working, I've never encountered such. To ask me for a refund. Never. I would never. Mm-hmm. That's unethical in the first place. That's unethical. Yun lang yung masasabi ko doon. And my advice to you, Bex, is, masakit man, pero sabi nga nila, they will only know your worth when you're not there anymore. So, tingnan natin saan sila dadalhin ng panahon with that kind of toxicity in the workplace. Not wishing them any ill Yeah. will, but it will come their way. Charing! Chareng.
Ayun lang mga Ayan. Bex. So maraming Mm. maraming salamat sa inyong pag-tune in. Yan lamang po ang aking bothersome this week and learnings for the week. And of course, thank you for tuning in and for always tuning in and for being part of our weekly habit sa midweek lagi. So maraming maraming salamat sa inyo. True. And sana i-share nyo rin kami sa lahat ng friends nyo na kailangan ng kachikahan. Kung may mga sama ng loob, i-letter nyo na sa amin yan at babasahin Correct. namin yan dito sa Dear Bex. And if you have also your own opinions and you wanna share your like comment on this specific topic yung kay Maris, comment kayo dyan below. We will read it on our next Dear Bex episode, no? Ganyan. Follow us at Dear Bexter's Podcast on Facebook, YouTube, and on TikTok. And at Romelpo620, at Jonah with 4 A's, at Between That Jobs, Jonah Laman Langit on Facebook. And ayun lang. Thank you so much for listening. And more Thank you. Christmas episodes will be our focus on the next upcoming episodes. And ano kami niyan? Yeah. Um face-to-face recording. Ganyan. Yes. And mas maganda magiging live natin yan kasi lahat ng platform kaya na naming i-live. Oo, Tsaring, kasi true. Kasi magkasama kami. oo, correct, 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 correct. Ayun lang. Thank you guys so Ayun lamang. much. Thank you. Thank Bye. you Always be everyone. Bye. kind. Bye. Thank you. Thank you. Eh, 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 Bye. You've been listening to Baxter's The Mel and Jonah Show. Follow Baxter's on Spotify and subscribe on YouTube. You can also find us on Google Podcast, Apple Podcast, Facebook, TikTok, and Instagram. At Dexter's Podcast. That's BEKXTERZ Podcast. If you like this episode, rate and review our show on your podcast app 5 stars.